Kamusta ka na? Ayos ka lang ba? Happy ka ba? O sad pa rin ba? Kaya't halika na, sumama ka na selfie na, groupie na at iba pa. Bata matanda, bida at byuda, may asawa man o kaya'y wala. Sama-sama tayo'y maglakbay, dito ka na, di ka na mag-iisa. Bebop, bebop na tayo, bebop, bebop na. Let us be hip and let us up, tara sa munting tahanan, tahanan ni Kristo. So I'll just be focusing po on paragraph 109 and 110. Paragraph 109, actually yung title na binigay ni Pope Francis sa two paragraphs na ito ay Love Rejoices with Others. It's a beautiful paragraph that would express po kung ano po yung parang disposition ng isang nagmamahal. At yung nagmamahal ay hindi natutuwa sa mali, no? Hindi natutuwa sa pagkakamali ng minamahal niya, sa paghihirap ng iba, o sa pagbagsak nila sa mundong ito, o sa mga hindi makatarungang na experience nila sa mundo. No? As St. Paul states it, no? Love does not rejoice at wrong, or what is wrong. No? So mga ganun. Ang taong nagmamahal, talagang hindi siya natutuwa sa mga ganyan. Is the other way. Siyempre, nalulungkot yung isang tao sa mga kalungkutan ng iba, sa hindi magaganda nangyayari sa kanila. Hindi po ba? At alam niyo po yan, kung kayo talaga nagmamahal, hindi kayo masisiyahan kung yung minamahal nyo ay nahihirapan. Hindi po ba? That shows na yung isang tao ay talaga nagmamahal. No? Kasi hindi niya tinatawanan, hindi siya naging masaya, he does not celebrate, no, sa mga failures ng minamahal niya. Ang ganyan talaga yung nagmamahal. Kasi ang nagmamahal talagang nasisiyahan sa kabutihan, sa tama, sa tuwid, di ba? Sa katarungan, at sa pag-unlad ng minamahal niya. Parang gustong sabihin dito ni Pope Francis, kailangan magsimula ito sa pamilya, lalo na sa mag-asawa. Kasi ang mag-asawa, kung pinapakita nila na nasisiyahan sila, hindi sa failure ng isa, kundi sa pag-unlad niya o sa kasiyahan niya. No? Yung mga anak din nila makikita yun. At sila din, mga anak, masisiyahan sa pag-unlad ng kanilang mga kapatid. At walang inggitan, walang samaan ng loob. Talagang mamamayani yung pagmamahal sa pamilya. And Pope Francis is somehow warning us kasi nga, this can happen sa family na magkaroon ng competition, ganyan. Even with the spouses, di ba? Kaya may mga ganyan situations, halimbawa may kilala ko na dahil nawalan ng trabaho yung guy, yung babae yung naghanap ng trabaho. At naging breadwinner yung babae, hindi yung lalaki. Itong guy naman ito, parang na-insecure siya sa asawa niya. Parang wala na siyang maibigay pa. Kinimkim niya yun, konting galaw lang ng asawa niya, nagagalit na siya. Kasi nga deep down pala, parang insecure siya sa asawa niya. O deep down pala, nainggit siya sa asawa niya na umuunlad at siya walang ginagawa. Pero ang taong nagmamahal, matutuwa pa dun sa pag-unlad ng isa. Of course, as spouses, partners kayo, di ba? I believe this paragraph is saying that, no?
Pag naunahan tayo ng inggit, ng galit, hindi natin nakikita yung kagandahan sa iba. Nakikita natin yung puro negative. Kaya kahit na umuunlad sila sa buhay, nagiging maayos sila sa buhay, may ginagawa silang maganda, hindi natin sila na-appreciate. Parang hamon sa atin ay yung matuto tayong masiyahan sa kasiyahan ng iba. Kasiyahan ng mga minamahal natin, sa pag-unlad nila, sa mabubuti yung nangyayari sa buhay nila. Ganun po. So I think paragraph 109 gives us that thought. Kaya sa mga ibang talks ko sa mga kabataan, lalong-lalo na kapag binibigay ko yung talks on love, yung para malaman mo kung mahal ka ba talaga ng tao, minamahal mo talaga siya. Di ba yung 3 reasons para sa akin, yung una, you desire the good for the other. No? Hangad mo yung makakabuti para sa kanya. Diba? Kasi yung pangalawa, yung handa ka magsakripisyo para sa taong minamahal mo. Pangatlo ay yung kahit anong mangyari na masaktan ka man ng minamahal mo, yung pagmamahal mo sa kanya ay constant pa rin, hindi nagbabago. Ganyan nagmahal at ganyan tayo minamahal, di ba? He desires the good for us. No? Siyempre, no? He wants us to be saved. He wants us to not lose our path, di ba? And He continues to sacrifice for us. Yeah. Diba? Even until now, continuing to give His body and blood that we may be saved. Dahil sa pagmamahal niya, tanman natin siya. No? Patuloy pa rin niya tayo yung minamahal. The Lord po, for sure, rejoices in our joys. Di ba? Siya mismo shares our joy. Hindi lang sa mga paghihirap natin sa buhay o paano natin hinaharap ang buhay na ito, pero He also journeys and enjoys with us when we enjoy life. Sa paragraph 110, ang parang sinasabi dito, kapag ang nagmamahal na tao, appreciated niya yung kasiyahan ng isa, sineselebrate niya yung pag-unlad ng isang minamahal niya, siya mismo masisiyahan. I think that is the encouragement for all of us, no? Yung tayo matutong mag-appreciate at matuwa sa magagandang nangyayari sa iba. Kasi this would also bring happiness sa buhay na. Malaking role ng family din ulit dito. Malaking role din ng mga spouses dito, mga married couples. Talagang masisiyahan sila, magiging maayos ang buhay nila, magiging peaceful. Kasi nga, they also rejoice in the joys of others. That is the effect of love talaga. No? It brings joy to one who loves and of course, the beloved. Basically, that's what this paragraph is telling us, no? That if we are joyful and we celebrate with the others in their joys, in their happiness, we too become joyful. We too become happy. And we too become fulfilled in our lives. Ano po, share ko lang po, no? Tuwa po ako nung ordination ko. Siyempre, malaking bagay ito sa family namin. Yung mga magulang ko, mga kapatid ko, nung na-receive nila yung news na ako'y ma-ordain bilang pare, siyempre tuwang-tuwa sila and they join my happiness. The news na ako'y magiging pare na ma-ordinahan, sinelebrate nila. Yung happiness nila naramdaman, sinare din nila sa iba. So they invited friends, they invited our relatives also. At yung iba from the States, because there was so much joy na naramdaman nila na ako'y magiging pari nga, ma-ordinahan. Pumunta pa sila from States dito sa Pilipinas to share that joy with me. From far away, nagpunta sila. Na-surprise nga ako, hindi ko alam on that day. Ma-ordinahan na lang ako, nakita ko, nandito yung mga kamag-anak ko. Galing ibang bansa. At nadama ko doon talaga, of course, yung kasiyahan nila. And of course, yung pagmamahal nila sa akin. Ang ganda po ng paanyaya sa atin ni Pope Francis na talaga magmahal tayo. At sana yung pagmamahal natin ay may bahagi nga natin sa ating mga kapwa, sa mga minamahal natin. Lalong-lalo na sa pamagitan ng pag-celebrate ng mga magagandang pangyayari sa buhay nila. Whatever good that happens in the lives of those we love, sana ma-celebrate talaga natin so that by celebrating with them, they would feel also that they really are loved by us. At magiging buo nga, mas magiging solid, no? Mas magiging konkreto at malalim yung pagmamahalan natin. I believe what Pope Francis means when he said, love rejoices with others. Alam po. Thank you very much. God bless you po. Okay, we're back. Ayan. So siguro naman ngayon, pakita na natin yung mga sinasabi ng mga youth na umattend sa kapihan. Yes. And they have invited their classmates, no? Para rin ma-experience
ano ba nangyayari sa kapihan? Yeah. So, what they have to say, it is connected doon sa sinabi ni Father Kim. Yes. So, happy silang lahat. Yes. Amen. So, pakinggan po natin sila. Nako, eto po sila. Ito po yung sinasabi namin kanina. Umalis na po kami sa camera para naman makita natin ng maganda yung ating mga kids pa ba kayo? Hindi na sila. Mukha lang pong kids. Magkaka-classmate po sila sa Mother Maria Magdalena Sarache School. Ang tawag sa inyo? Madalena. Ay, Sister Jerma. Hi, Mom! Ma'am Elsa! So, tuwa po tayo kasi yung ating talk ni Father Kim kanina, isang sabi, kung happy ka, happy ako. Ay. Yan yung title. So, tanong natin sila. Dahil naging bisita po natin sila sa kapihan ng simbahan dito sa MHC, napansin po namin, linggo-linggo po nandito na sila. Bakit kaya? Yan. Tanungin natin sila kung ano ang dahilan, ba't sila bumabalik sa kapihan? Umpisahan natin sa storya ni Miguel. Nung first time ko pumunta rito is, hindi ko po siya nalaman through advertisement. Naka-assign po talaga ako na mag-volunteer for COY, Commission on Youth ng Mary Help. Then, nung pumunta po ako doon, naaalala ko, first experience ko po dito is nahiya pa po ako kasi nung habang nag-orient na po kayo, hindi pa po kami kasama doon. Kumbaga, nasa gilid lang po kami. And hindi po kami aware na may orientation na kailangan nandun kami mismo sa pabilog. So, hiyang-hiya pa po kami kasi late pa kami noon. So yun, ever since na pag pumupunta kami doon, wala, sobrang welcoming lang. Kaya bumabalik pa rin po kami. I-introduce mo sila. Then ang pinakaunang naisip ko, that would be very accommodating, charming, is si Mitch Love. Kasi siya talaga yung pinaka-extrovert sa aming lahat. Tsaka siya rin yung pinaka-social. Tsaka sobrang welcoming nga ng aura niya. So sabi ko, pwede to dito. Tapos yun, chinat ko si Nichelle. Tapos si Andrew, lagi ko lang pong kasama sa simbahan. Actually, ang kasama ko nung una ay si Mitch Love and si Nichelle. Oo, pinakauna Mitch Love and Nichelle. Tapos nung sumunod na week, kasama ko naman sumama si Moira. Tapos kasama na rin si Andrew dahil naka-assign po siya. Okay. So again, Mitch Love Gagera po on Facebook. Then, Andrew Valenzuela. Tapos si Nichelle naman po, Nichelle Norte. Wala po akong idea dun sa kapihan kasi naririnig ko lang siya. Kasi sa mga server ng umaga sa amin, nagbo-volunteer sila pero hindi kami hindi ako na-assign kasi hapon ako lagi. Wala akong idea. So, nung sumama ako sa kanila, akala ko dati magkakape lang. May pakain kape, yun lang. Nasama ako doon, may mga talk din pala. Marami ring ganap. Marami ring napapag-usapan. Tsaka may maganda ring nakukuha. May mga kasamang matanda para sa mga advices. O si Nish naman. Experience ko po. Gabi po nun, tapos bigla na lang po nag-chat sa amin si Miguel. Sabi niya, uy guys, nag-volunteer ako sa kapihan, baka gusto niyo sumama rin. Sabi ko, G ako dyan, pero magpapaalam muna ako. Kasi po hindi po ako masyadong nakakalabas ng bahay kasi strict parents. Pinayagan naman po ako kasi sabi ni ate po, maganda yan, sige mag-volunteer ka dyan. So pinayagan po ako ni mama. Tapos, wala naman po akong masyadong expectations nun kasi ang sabi niya lang po is nag-handout lang po ng coffee. Akala ko po na yun lang po yung gagawin, pero may pa-surprise si Miguel. May pa-surprise si Miguel. Yun po pala. Pagdating ko po, medyo late ako. Nag-start na po yung orientation. Pero sobrang welcoming mo po, tita. No? Like, hindi ka naman po nagalit or nainis nung late po ako nun. Kasi may mga ganun po kasing tao, yung ayaw pa nang inuulit yung sinasabi nila. Ay, opo, paulit-ulit kasi pag orientation. So medyo kinakabahan din po ako. Pero wala raw siya expectations, tita. Pero nung gabi, tanong ko anong gagawin. Ninalate pa nga ako, ang nasend ko na sa kanila yung information nung umaga na.
So ako pa yung nahihiya sa kanila kasi kumbaga kung ako yung nag-imbita, dapat ako yung magbibigay sa inyo ng info. Tapos tanong-tanong na sila, anong pwedeng suotin? Sabi ko pa noon, kailangan maayos yung suot nyo. Kailangan maayos. Huwag kayo mag-short, huwag kayo mag-pants kayo kasi para magandang impression kay Tita Malu. Tsaka, tapos kabado pa po ko noon kasi ang sabi ko sa kanila, pag kayo tinanong, sabihin nyo school volunteer. Hindi ko kayo hinigit lang dito ha. Sabihin nyo school volunteer ng Mother Maria Magdalena Saracho School. Hindi ko kayo hinigit. Tapos yung biglang inopen ni Tita na, inaya mo sila? Po, inaya ko na po para tapos na usapan. para tapos na usapan. Then yun, si Andrew, naman po, naka-assign na po. Saan kami magagawa? Ikaw, Lish. Una po kasi talaga nun, di ba kaming dalawa po ni Mitch yung in-invite ni Miguel? Wala pong sinabi si Miguel na maghihikayat kami. Wala. Sabi niya, tara kapihan Mitch, eto ganyan-ganyan. Then sabi ko, ay sige, kasi wala naman po akong ginagawa pag Sunday. Yung tanong po kanina, di ba, bakit po pag kami balik sa kapihan? Kasi nga po, nakaka-enjoy. And yun. Tapos first day ko po nun sa kapihan, sabi ko, uy, di ko alam na may ganito kasi hindi naman sinabi ni Miguel. So, na-enjoy ko pa rin naman po kasi medyo nahihiya po ako kasi nga hindi po ako sanay sa mga tao. Tapos magbibigay ng kape, gano'n. Sabi ko, asan si Miguel? Laging gano'n. So, ayun po, nakaka-enjoy naman siya. Bumabalik po ako kasi wala po magawa sa bahay. Hindi po, joke. Ano po, isa lang po yun sa dahilan. And yung isa po is, yun po, yung sabi po ninyo siya, super nakaka-enjoy po. Actually, nung first ko pong pumunta, na-assign po ako sa registration with Ate Alec. Nahiya pa po ako nun kasi wala naman po ako masyadong kakilala sa simbahan. Tapos minsan po nakakonsensya ako kasi hindi ko naririnig pangalan nila or hindi ko po alam yung spelling ng pangalan nila. So parang nakakahiya po magtanong para i-spell or ano. Pero over time po, okay na po kasi may mga kakilala na rin po ako. Tapos, meron din pong kids table. Masaya din po sa kids table kahit po last few weeks ang ginagawa lang po talaga namin nun is makipaglaro na una sa mga bata. Meron naman po times na natuturuan ko po yung mga bata which is so entertaining and like it's so interesting kasi ang cute po nila and the amount of joy that they get when they get something right or like naiintindihan po nila yung nababasa nila, parang nakaka-proud lang po talaga. Siguro ngayon maraming nanonood, no? Yung mga ibang bata na nanonood, mga kaibigan ninyo, no, na hindi pa alam yung kapihan. So, ano yung pwede ninyong sabihin sa kanila para naman maengganyo sila? Kasi inyong mga magbabarkada, Diyos ko, dalhin nyo na barkada nyo doon. Kaya kapihan volunteer. Yes. So, kapag meron kayong gustong ilabas na hindi nyo masabi sa ibang tao, pwedeng-pwede. Kasi hindi naman kayo masyadong magkakilala, so baka next time hindi na kayo magkita. So, hindi ka na maka-conscious na baka sabihin niya pa sa iba. Ang tanging requirement nyo lang is marunong kayo makinig. Yes. Kahit hindi kayo marunong magsalita, marunong kayo makinig. Wag din po kayo maging masyadong like forceful. Kasi kapag ayaw nilang mag-open up, wag niyong pilitin. Kasi it takes time talaga to open up to someone. Lalo na kapag kakamit nyo lang. As an experience na tao na napaka-mahiyain pagdating sa mga sharing, especially kapag may mga personal problems, isa pong magandang outlet ang kapihan na sabihan or kahit man lang pong dito, kwentuhan na parang stranger kayo, pero pagtagal ng panahon, magiging isang pamilya na lang kayo. Nakalagustuhan ko doon is, hindi ako pilit. Kumbaga, yung feeling, alam niyo yung feeling na nakatulong na kayo, nag-enjoy pa kayo. Yun talaga yung kapihan. Hindi ako napipilitan kasi dati talaga ayoko gumigising ng umaga pagdating ng linggo. Niiwasan ko lagi ang umaga sa Tapos linggo. malamig yung tubig. Para pahinga ko ang umaga ng linggo. Pero pag nung kapihan, nagigising na ako ng 7. Pero maganda doon, hindi Tapos dagdag ko lang po kay Andrew. Minsan po siya na po mismo nagtatanong, doon ulit tayo sa fishpan magkikita. Oo, nakakagulat nga eh. Kasi tatanong ko, hindi pa kayo sa fishpan? Sabay na tayo pumasok. Asan na kayo? Yung fish pond, dyan yung area sa simbahan. Doon po kami lagi nagkikita. Nung una kayong nagpunta ron, parang merong binolunteer ninyo na gusto niyo yung mga bata. Kwento niyo naman kung
Ano yung nag-experience nyo yung Ay, unang may nambak nyo po sa siya. mga bata? Nakaka-test po ng patience. Patience, Pero ako sobra. po kasi, okay lang po ako sa mga bata. So, marami po akong younger cousins na inaalagaan ko po dati. Up till now, actually. Pero po sa kapihan, opo, masaya po. Kaso lang po may one time lang po ako na-experience na makulit po siya. Oo. Like, kaya ko naman po yung kakulitan kasi meron po talaga mga batang ganun. Pero wag naman po sana yung nambabato. Namimisikal po kasi siya. Nabumunot po. Nasa munot po siya. Kaya saludo po ako kay Tita Maluna. Yes. Na nandun din po Yes. sa mga bata kasi ang number one na niraise niya po sa aming issue is hindi raw po marunong magsulat, hindi Yes. marunong Mag- magbasa, nahirapan Mahina sa po pagbasa. yung reading comprehension. Sabi namin, pwede rin siya maging outlet na kahit linggo, pwede nilang dalhin doon yung assignments. Then ang pinakaunang nilang hiniling is yung clay. Kung pwede nila. Tsaka Ako yung naman, kinetics Oo, ako naman meron akong lumang clay, mga lumang libro. Doon ka na dinala. Ay, may isa pa po about sa kapihan. Pwede po mag-donate para sa mga Oo, bata. pag mag-donate yun. Kahit yung- old books or old school supplies. Pwede rin po damit na pwede. Oo, damit. Pwedeng old toys kahit ano pa man yan. Pwede nyo pong i-donate. Ayan. So, napakaganda po talaga. Napakagandang outlet po yung kapihan for personal problems, personal challenges. Ma-feel nyo na hindi lang kayo nag-iisa. May Yan. kasama. First time ko rin mag-share. And nakasama ko po din is sila tita na nasa sign language community ng simbahan. Then marami po pala silang experiences and challenges na muntik na silang hindi ikasal, muntik na mawawala na yung tiwala nila sa Diyos. So parang through those stories, through those experiences na napapakinig nyo each day, in that gymnasium, nakakabago po talaga siya ng buhay. Nakakabago siya ng pagtingin sa lahat ng bagay. Napakaganda po. Kaya wish din po namin na magkakaroon na rin ng kapihan sa ibang parishes. Yes! Baka yun, palawakin natin to. Yes! Ibang bansa. Nationwide. Nationwide. Or pwede na rin worldwide. Worldwide. Yan yung gusto ni Pope Francis. Oo. More people, more At faces. saka, hindi lang po mga teens ang pwedeng mag-volunteer. Yes. All ages po, welcome. Yes. So, kahit po matanda na po kayo, okay lang po. Bata po Wala. kayo, okay lang din. Walang restriction. Diyos ko, Opo, walang walang restriction. restrictions. And wala rin naman pong hinihinging documents or anything para maging qualified ka. Ang tanging requirement is marunong kang Makinig. medyo. Charot, huwag na nga yun. Yun na, marunong ka lang makinig. Okay, nako. Meron siguro tayong part 2 dito sigurado. Ay, sigurado. Siguro Tigigisang episode na po kami. And then, Yeah, Andrew. promise ha. Andrew, ano ang And his magagawa journey. mo? Mitch Love, marunong ka bang mag-love? Siyempre. Oh, sige. So, magpapaalam na tayo. Magbabay na tayo sa mga audience Wala, natin. hindi pa po ako ready. Ay. Oh, sige. Okay, Joke lang po, we'll joke. see you next See you week. po See you next next week. week. Bye. Na-touch na ako. Bye-bye. Bye-bye. Wow, ang ganda talaga ng mga sharing ng mga bata, no? Alam mo, pag mga bata ang nag-share, talagang minsan matatouch ka kasi hindi ba yun nga sabi ni Jesus na kailangan mga bata, parang pag sila yung nagsasalita, di ba? Parang talagang feel mo yung kanilang truthfulness, no? Yung nilalabas talaga nila yung nararamdaman nila. Yeah. So, dun sa sharing nila, na-validate talaga, no? Ibig sabihin, tayo, nung nagpunta sila, naramdaman natin yung saya nila. And then sila, naging masaya rin sila dahil nakikita nila lahat masaya ron. So, in-invite nila yung mga classmates nila. Yes. Ganon din ang nangyari. Naging masaya sila. Yung dalawa are part of the Commission on Youth. Yung in-invite nila, hindi pa. No? So, and yet, they share the same joy. Yeah. Dahil masaya na lahat nangyayari. Hindi ba? Ito nga yung sinasabi natin doon sa kapihan eh. Kung titingnan mo, there are lapses. And yet, lahat ng lumalabas masaya. So sabi nga eh, ba't mo pa titingnan yung mga mali na yan when everybody's already happy? Dapat maging masaya na rin tayo, di ba? Ano ba yung mga mali? Ha? Ano ba yung Mali, mga mga maliliit lang yan eh. That means what we have planned or what we have... Example, example. kunyari, maraming
dumating. So, syempre, yung mga kape, hindi agad nasiserve. Alam niyo naman yung mga typical problems sa mga restaurant, di ba? Mga ganyan. Yan po yung sinasabi ninyo. Oo, dahil kulang Oo. dun sa O kaya, nagsiserve. yan. Yung O kaya, ang daming tao, kulang ng silya, o kulang ng mesa, yung mga little things. But, ang nakakatuwa, kahit sa mga little na mga bagay na ganong mga kakulangan, no? Hindi naman mali, pero kakulangan. Yan. Eh, after nung kapihan, lahat po sila lumalabas, nakangiti at nagpapasalamat. Kaya natutuwa po kami nung tuwing nakikita po namin yung kanilang mga mukha na lumalabas sa kanilang reaction sa pag-attend nila sa kapihan. Oo. So, itong mga youth na ito, yung umattend, ano? Yeah. Na-absorb nila. That's why bumabalik-balik sila. Correct. Sila babalik. Yeah. Hindi naman sila nasisiyahan dyan. Yes. So sila na po, no, na you heard it from them, na sila na po yung nagsabi kung bakit po sila bumabalik. Unang-una, syempre, ba't ka babalik kung hindi ka masaya? Yeah. So yun yung number one. Kaya connected sa sinabi ni Father na pag napasaya mo ang isang tao, eh talagang babalik siya or magiging maganda na yung pagtitinginan ninyo. Yun yung samahan. So, applicable yan sa mag-asawa at sa magkaibigan. Yeah. Diba? So, kailangan po talaga natin yung pag-aaral na yan na nanggagaling sa Amoris na kailangan ang tignan natin, hindi yung sarili natin. Kasi pag nag-focus tayo sa sarili natin, hindi na natin makikita yung kagandahan na ginagawa ng iba. Yeah. Na hindi natin akalain na pag tinignan natin yon, sa atin papasok yung kagandahan na yun. No? May choice ka pala eh. Kung gusto mong maging masaya o gusto mong maging miserable. Yan. So, look at the brighter side. Yes. Masaya ka na. So, siguro hindi po titigil yung pag-interview namin sa mga iba-ibang mga bata dito sa kapihan para marinig nyo rin sila kung ano naman yung kanilang story of their life dito sa kapihan. Tingnan natin kung yung mga kids magsalita naman kung ano yung So meron din po kasi tayong mga graders pa lang, no? Mga grade 1, grade 2, grade 3. Ayan, nakakausap na po yan. Pwede rin natin silang ma-interview, no? Pagka nagkaroon po tayo ng pagkakataon. Dati kasi puro kaedad natin na interview natin, no? Alam na natin kung ano yung nagiging resulta. At ang nakakatuwa po, yung mga bata po kanina na nagsalita, natutunan po nila ang talagang gustong mission ng kapihan, which is yung listening. Yan. Dahil po sa mapapansin po nyo, pag pumunta po kayo doon, yung pong table numbers natin, may nakasulat po doon kung ano po ba ang listening. All about listening. Yan, oo. So yan po na-invite nila at tignan nyo, wala po kaming script pagka nag-uusap dito, kaya very spontaneous po yung kanilang pagsasalita. Yan palang listening na yan parang prescription medicine pwede mo na mabili sa counter. And yet, it solves many problems. Yan. Varied problems. Yes. And don't you know na listening, no, di ba sabi ni Father, kailangan maging masaya ka kung masaya yung tao. Eh di syempre ikaw, kung hindi mo iniisip yung sarili mo, pinapasaya mo yung isang tao. Kasi hindi ka concerned sa sarili mo, yung tao gusto mong pasayahin. And how do you do that? Makinig ka lang sa kanya. So yan na po isang way na para mapasaya mo yung isang taong, lalo na yung taong nangangailangan ng pansin o nangangailangan ng kalinga. Yan. Okay. So tatapusin na po muna natin sa ngayon and then we will see you next week. Okay? And yung pong grandparents natin, na mapapanood niyo mamaya sa kapihan kasi nagkaroon po kami ng Grandparents' Day last Sunday. Okay. Okay, we'll see you again next week. Bye-bye. Bye.